Hello, what's up mga langga? Good noon po sa ating lahat mga langga. So katatapos lang po naming mag-lunch. And of course, meron po tayo ditong mga mangga, manibalang at saka tamang hinog na mangga mga langga. Indian mango po siya. So ayun, kasama ko dito ang aking, of course, ang aking mother. Mother, hi. And of course, si Muna. Lili, adiri eh. So, kumakain din siya ng mangga mga langga. Ayaw niya sumama sa vlog. Nahihiya daw siya. Nahihiya ba ka? So, ayun mga langga, no? Meron ako ditong 4 or 5 bato na mangga. Hiniwa ko siya. Nang ganito lang. Bite size na laki. And of course, gilaway na ko mga langga. Sobrang tamis niya. Habang nag-live po ko kagabi, kumakain po ako dito ng mangga. Pero hindi masyado kasi maraming nagko-comment na nakakasama daw kapag gabi na kumain ng mangga. Pero don't you worry mga langga, hindi naman po siya maasim. Sobrang tamis po niya dahil Indian mango po siya. Ayan, tingnan nyo po. See? Kaya po, ito naisipan ko magmukbang at the same time magkwentuhan po tayo mga langga, no? Para naman hindi nyo ko ma-miss. Hindi nyo naman po ako ma-miss mga langga. Kasi kahit uuwi na kami ng Bohol, ay magva-vlog pa rin po ako doon. I-update ko po kayo all the way sa aking mga ganap doon sa Bohol. Sisikapin ko po na makapag-update po talaga sa inyo. Maghahanap po ako ng malakas na internet connection para maka-upload po tayo mga langga. At kung napapansin nyo po ay lumalabas to po ang ating leeg. Konti mga langga. Pero sana tuloy-tuloy, no? So, ayun mga langga, without further ado, simulan na natin ang pagkain mga langga. But before that, we have to pray first. So, Lord, thank you so much for this blessing. And, ayun, amen. So, kain tayo mga langga. First bite. Kasi, ayan. Hinog na po siya mga langga. So, I would like to say thank you to Ate Susan. Siya po yung pinsan ni Insik mga langga na may manggahan. So, every time na pupunta kami dun sa kanya, binibigyan niya po kami ng mangga. Kasi alam niya na mahilig po talaga ako sa mangga. And of course, wala tayong wala tayong sausawan kasi nga matamis siya. Pero, naglagay pa rin po ako ng asin kasi may medyo manibal lang. May hilaw-hilaw na konti. May isang medyo hilaw-hilaw talaga. Unahin natin tong medyo hilaw-hilaw mga langga. Kasi paborito ko talaga yung mga maaasim. Diba? Ang tuyo, asinan. Asinan? Samot ka parat? Mo bitaw na ilan dito. Di, uy, asukalan. Tangag asukal. So, first bite mga langga, this is for you. Kain po tayo. Wow, sarap naman to. Kamay yan, sad. Ang sarap. Huwag tani kang inday. Ang kilina. Suka. Wala pang problema mga langga kung ano ba yan? Kung kumakain kami ng mangga kasi katatapos lang po namin mag-lunch. So, tamis po siya. Kasi hinog siya. Tingnan nyo po. Hinog po siya. Pero masarap pa rin siyang isawsaw sa asin para may saltiness. Pero masyado ha. Nakakasama yung masyadong maalat. Ikaw, mangga ma. Mangga. Di ka makaan? Di. Ayaw kasi ni mama mga langga kasi sensitive na yung kanyang tiyan. Kami napili na niya po yung mga pagkain na ipapasok niya sa tiyan niya. Kaya po, kahit yung kinakain niya tinapay lang, sumasakit po yung tiyan niya. Dahil nga siguro mahina na yung kanyang metabolism ba dahil may edad na rin si mama, no? Kaya yun. Kahit saging nga na napaka-paborito niya mga langga. Nako, hindi na niya kayang anuhin yun.
Sumasakit yung tiyan niya pagkatapos. Ano ba tayo? So yun nga, may nabasa po ako mga langga sa, since ito po ay, hindi po ito ano ha, sasagutin ko lang yung tanong niya. At hindi ko na lang din i-mention kung sino. Pero, sinagot na naman po siya ng iba nating mga subscriber, no? Na nakakita na kanyang comment. Ito po ay purely answered your question lang po. Ang tanong niya po kasi doon, bakit daw every time na kumakain kami, like sa hapunan, or kapag nag-vlog kami habang kumakain, napapansin niya daw na bakit daw si mama yung lagi kong binibigyan ng food. So ito is pangkalahatang sagot ito mga langga, hindi lang sa kanya, kundi para din sa mga hindi pa nakakaalam ba, di ba? Kasi meron kasi tayong mga new subscriber. Tuog mo ka. Asa mong tuog lang ko, ikukunan na yung butang dito deh. So sasagutin ko po yung tanong na yan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, mama po is hindi na po siya, hirap na po siyang makakita mga langga. Kaya po, laging so kaya po lagi po kung napapansin nyo, kapag kumakain po kami ay lagi po talaga ako sa kanyang tabi. Dahil po hirap na po si mama makakita mga langga. Kaya baka mahirapan siyang magsandok ng kanin niya. Kasi nga kahit sa pagkain niya ay minsan matapon-tapon ba. Dahil nga ano na talaga yung paningin niya ay hirap na po talaga. Ano po kasi, comment niya po kasi, bakit daw si mama lang yung lagi kong binibigyan ng food, tapos si papa po hindi. Ano po mga langga. Yung mama ko po ay maliban doon sa hirap po siyang makakita mga langga. Yung mama ko po talaga ay ngayon ko lang nakasama ng medyo matagal. Dahil simula po 16 years old ako ay nagtrabaho na po ako at nahiwalay na po ako sa kanya. So ayun. Tapos kapag uuwi naman ako sa Bohol ay ilang araw lang, matagal na yung mga 3 araw kasi kailangan ko na naman bumalik sa trabaho. Wish ko po talaga mula noon na sana kapag tumanda na si mama, maalagaan ko naman siya, mapagsilbihan ko siya kahit papaano bilang pasasalamat. Hindi lang kasi mga langga, hindi kasi nagtatapos sa pagsusupport mo lang yung pagiging anak mo. Hindi doon nasusukat yung pagmamahal, or hindi doon nagtatapos ang obligasyon mo bilang anak. Kung susuportahan mo sila financially, ay okay lang na hindi mo sila alagaan. Para sa akin, hindi yun tama. Kasi, walang kwenta yung support mo financially kung kasi meron kasi nagsusupport mga langga pero parang suporta lang sila ba para sabihin na, or para yung iba nga sinasabi kapag maraming magkakapatid, sinasabi na sige, kayo na lang yung mag-aalaga sa mga parents natin, tapos magsuportan lang ako financially. So yun, yung ganun ba. So para sa akin, wala namang ibang nagsusupport kay mama, ako lang naman po. Pero gusto ko din at the same time na ngayon na wala akong work, nakasama ko siya, gusto ko bigay 100% sa kanya yung
pag-aalaga, pagmamahal, yung ganun ba, yung mga maaalagaan ko siya, yung ganun ba, simpleng gesture lang. Hindi lang para sabihin mahal mo, kundi dahil gusto mong alagaan talaga. Mula sa kina uyok ang bahin si mo kasing-kasing. Kaya yun. Tapos, hindi din po pwede na sabihin na bakit hindi ko binigyan ng pagkain si Papa. Kasi ibang-iba po kasi yung hindi naman sa hindi ko binigyan mga langga. Si Mama po yung binibigyan ko dahil nga una, number one, siya, hirap na siyang makakita. Number two, gusto ko din siyang alagaan, of course, dahil siya yung mama ko. Dahil, sobrang miss ko siya, mahal na mahal ko, syempre, magulang natin. Tapos, si Papa po ay, kung ikukumpara mo siya kay Mama, Papa po kasi, okay pa yung paningin niya. Tamang, pa po, healthy na healthy pa yung paningin. Hindi naman siya 100% healthy, pero, talagang klarong-klaro pa yung niya na nakakita siya. Tapos, ayaw din niya na binibigyan siya ng pagkain dahil nga, kapag binibigyan na namin siya, baka hindi niya maubos. Yung ganun ba? Tapos, mga langga, kung nakikita niyo po sa aming mga upuan, nasa tabi po ni Papa si Insik. Anytime, pwede pong gawin yun Insik, mga langga. Pero dahil nga, si Papa ayaw niya, gusto niya na siya lang, kasi gusto niya, yung kukunin niya is yung tamang-tama lang at mauubos niya. Yung ganun ba? Kaya, yun. Kasi, ang labas kasi ng comment ay unfair ako. Yung ganun ba? Unfair ako. Si Mama lang yung inaalagaan ko. Si Papa naman ako. Si Papa hindi ko inaalagaan ako. Hindi niyo pwedeng sabihin sa akin yan mga langga. Kasi kahit off and on camera, walang makapagsabi na hindi ko sila mahal. So mahal na mahal ko po sila. Hindi ko kailangan na maniwala kayo. Basta alam ko sa sarili ko na maganda ako. Ay, just. Alam ko sa sarili ko na mahal ko yung mga magulang ko. Masarap sa pakiramdam ng magulang mga langga na malalaman niya na mahal sila ng mga anak nila. Hindi yan competition yung pagmamahal sa magulang mula sa mga anak. Hindi yan competition. Mas masarap sa feelings kapag mafe-feel ng mga magulang natin, kung gano'n natin sila kamahal. Kaya nga po, kung nalulungkot kayo bakit kung nauuwi na si Mama at saka si Muna sa Bohol, mas lalo na po ako. Lungkot po ako. Kaya nang sinabi ni Mama na kailangan niyang umuwi. Tapos tumawag pa yung kanyang si Mama, dito kasi sabihin ko mga langga ha. Dito talaga, sana mapanood nyo to. So ito po yung talagang reason din, number one reason. So si Mama po kasi ay 79 years old na siya ngayon. Tapos ang sabi ng government sa mga senior citizen, kapag umabot ang senior citizen ng 80 years old, meron daw matatanggap na 10K mula sa government. Umabot naman ng 85, meron din 85 na natulog na si Mama. 85 meron, 90 meron, 95 meron, 100 merong matatanggap na 100,000. So kapag hindi ka pa umabot ng 100, mga 5, 85, 95, mga ganun, 10,000 daw yun. So yun. Kaya sinabi ng president ng senior citizen na kailangan muna ni Mama na umuwi at i-process yung kanyang mga papers sa senior citizen para pagkatapos ng birthday niya next year, kasi birthday ni Mama is February 14, Valentine's Day mga langga, mag-80 siya doon. So pagkatapos na kanyang birthday, makakatanggap siya ng 10K. So kung ako yung masusunod mga langga, gusto ko na lang na dito na lang si Mama at wag na lang tanggapin, total dito naman kami ni Insik. Kahit paano makakain naman kami. Sabi kasi ni Mama sayang, tapos nila yun, karapatan nila na tanggapin yun kasi para sa kanila yun mga senior citizen. Kaya sino ba naman ako mga langga, di ba? Tapos nafe-feel ko din mga langga na
malungkot din si mama paminsan-minsan siguro dahil namimiss niya yung kanyang mga apo din, yung mga apo niyang maliliit. Kasi yung ano, yung younger, yung younger na anak niya na lalaki, kasunod sa akin, si Manitata, ay may mga anak sa kasi siya na maliliit. Paborito ni mama yun eh. Mahal na mahal ni mama. Kaya yun, sabi niya na uwi muna siya sandali. Babalik siya dito mga langga sa December. Gusto ko sana December or November, katapusan ng November. Gusto ko sana bumalik siya agad, kaso mag-election day na din po kasi mga langga, tapos mag kanang All Souls Day na, araw ng mga patay. Yan, doon pa naman yung papa ko tsaka stepfather ko. Kaya hindi pwedeng wala siya doon sa araw na yun, mga langga. Magtatampo din yung mga mga lola ko, lolo ko, pag hindi makauwi si mama doon. Tapos, ang nasa balita, November 2 daw is election day sa barangay, kaya kailangan din niyang bumoto. Karapatan niya din po kasing bumoto. After ng election day, yun, pwede na siya bumalik dito mga langga. Hanggang sa kanya birthday. So dito magbe-birthday si mama kasi kasi mga langga, hindi ko sinasabing kasi alam nyo kung gaano ko kamahal yung mama ko. Tapos nakiusap siya sa akin. Sabi niya kasi na dahil ka ng inig 80 birthday na ako ba? Inig 80 na ako. Inig 80th birthday na ako. Pwede ba daw na handaan namin siya? Kasi hindi pa daw niya nasubukan na handaan. I mean, yung yung handa, mahandaan siya ng medyo bongga-bongga or yung may kahit maliit lang na lechon, yung ganun ba? Yun yung hiling niya kasi, yan mga konti na lang. Kasi hindi pa daw niya nasubukan yung ganun. So naisip ko, kawawa naman si mama, no? Mula pagkabata namin, nagtitiis na siya sa hirap sa amin. Hanggang ngayon, tapos hindi daw niya nasubukan talaga na mag-birthday na may handa na Kaya sabi namin ni Insek, kami sa kanya, nakipag-usap kami sa kanya tungkol doon. Sabi namin ni Insek na gagawin namin lahat. Kahit yung maliit lang na nasa mga 25 kilos, 30 kilos na baboy lang, na ganun ba, na ilitsyon. Para naman masubukan niya mga langga. Kasi ako, nasubukan ko na last year. Yun na yung hiling niya sa akin. Sana, pagdating ng 80th birthday niya, subukan niya yung may handa ba. Kasi, daw ka ng, kuhan daw siya, nakita daw niya, nag-birthday yung best friend niya, si Lasitas. Tapos may money bouquet ko. Sa money bouquet, hindi ako mag-promise, kaya wala man tayong pera, oy. Pero, sa handa, sikapin namin ni Insik na, kahit makaalaga kami ng baboy, yung tamang-tama lang sa amin. Tapos may kapatid kasi ako na nasa Lapu-Lapu mga langga. Yung trabaho yung asawa niya. May mga pamangkin din ako sa Lapu-Lapu, kaya invite namin yun. Tapos yun, kami lang dito ba? Para talaga ma-feel niya na hindi namin siya nire-regret or hindi namin siya pinabayaan o hindi namin pinaliwala yung kanyang hiling mga langga. Kaya subukan natin, no. Baka pagpalain tayo ni Lord. Kung sa Bisaya pa, paboranta niya. Kasi hiling naman yun ng ating mahal na mama. Kaya walang mas mahalaga sa atin kundi ang kasiyahan ng ating mga magulang, mga langga, no. Hindi na masyadong hinog, pero hindi din siya hilaw. Tama na.
Mm. Kaya yun mga langga, babalik si mama dito. Huwag po kayong mag-alala. Sarap naman nun. Tapos sisikapin ko mga langga na sikapin namin insik din na bago makabalik si mama dito ay medyo matapos-tapos na yung kusina natin. Kaya nahirapan, natakot din ako minsan mga langga. Kasi baka madulas si mama ba. Sobrang, lalo na kapag umulan. Sobrang dulas dito sa aming CR papunta, ay kusina papunta sa CR ba. Nakakatakot kapag nangyari yun. Alam nyo naman kapag senior citizen na, masyadong marupok yung mga buto ba. Ah. So, ayun. Alis namin po, pupuntang Bohol. Okay sana mga nag ako, hindi ko na lang sila ihahatid. Ang problema lang doon ay si mama po ay hirap makakita, tapos masakit din yung kanyang tuhod. Okay lang sana kung katulad noon si Angelo, yung kasama niya. Kasi Angelo malaki na yun. Ano naman, naibuot ba? Or pwede nang maasahan na. Ang problema, kasama ni mama ngayon si Muna. Alam niyo naman si Muna, hindi masyadong makabigkas, makapagsalita. Kaya sobrang hirap para sa kanila. Sobrang risky. Kaya yun, ihahatid ko po sila. Since mahal po yung mamasahe at mahal yung gasto sa pag-uwi namin, kaya hindi po ko babalik agad dito. Alis po kami puhon-puhon ng 21. Babalik po ko, susunod si Insect doon 26 or 25. Tapos sabay na kaming uuwi dito sa 28 dahil sa 30 po ngayong buwan na to ay birthday ko naman. So hindi ko lang masyadong inisip. Kasi yung pag-uwi ko sa Bohol, gift na ni Lord sa akin yun. Nakita ko kahit papaano yung pamilya ko doon. Matagal din po kung hindi nakauwi sa amin. Kaya yun, pinayagan po ko na Insik na mag-spend time ng mga ilang araw doon. Mga 8 days. Or 1 week. Yung 7 days. Kasi sa ika 8 days, uwi na kami, balik na kami dito. Dito ako magbe-birthday mga langga para makasama din namin si Papa sa birthday ko. Kahit wala kaming handa, basta ang importante ay sama kami. Sabi lang ng mga kapatid ko, dahil dito ka na lang mag-birthday sa Bohol. Sabi ko naman sa kanila, okay lang naman na dyan ako mag-birthday, pero walang handa. Kasi yung panghanda ko sa birthday ko ay gagastusin namin papauwi dyan. So, sa pamasahe pa lang, mahal na. Tapos pocket money, alangan namang uuwi kami doon nang wala kaming pera, wala kaming pambiling bigas. Kaya yun, sabi ko sa kanya, pwede naman, pero yung yung simpleng lang ba? Kahit bihon, pansit bihon 1 kilo, bites na yun. Tapos maligo ng dagat, nguha ng mga shells. Kasi yung pagkakauwi ko pa lang sa Bohol mo lang it's a big blessing for me. Yung pinaka malaking birthday present sa akin ni Lord. So, nandito na lang muna mga langga ha. Tapos na. Meron pang konting natira pero konti na lang. Medyo madami na din yung nakain ko.
Dito sa insik mga laga. Pakakati ka mas vlog. Kaya Hi, mayong hapon. Ah. Guwapo no. Yan lang muna for today's video mga laga. Salamat sa pagsama. Sana nabusog din kahit hindi kayo naglalaway sa kinain ko. Maraming salamat sa pakikipag-chikahan sa akin. And thank you so much po ulit sa panonood. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal na mahal ko po kayong lahat mga langga. God bless you and see you in the next video mga langga. See you in my live video. Hindi ko alam kung kailan. Basta mag-live ako pag hindi ako busy. But sa ngayon po ay manood po kayo sa vlog ko. Vlog namin. So thank you so much and mwah, I love you all. Sok-sok.